Tulad ng maraming babae, pangarap ni Delpha na lumakad papuntang altar. Never say die kahit tumandang dalaga na siya. Si Delpha kasi, 67 anyos na. At ang kanyang groom, si Dodot, 56 anyos naman, na isa namang matandang binata. True love talaga ang nararamdaman ni Kuya Dodot. Kahit ganun ang edad mo, maatra ka pa rin pala. Pero bago ang kanilang kasal, si Delpha may natuklasan. Dili mi makasal kung wala to. Dugay naming gatigom, apan di lang di ay madayon. Ano ito na pwedeng magpurnada sa pag-iisang dibdib ng matandang dalaga at ng matandang binata? Ligawin daw talaga noon sa kanilang bayan sa Midsayap sa North Cotabato si Delpha. Nagsugod kog pangoya, kay edad kog 12 anyos. I've been hurt before, pero ngayon ay okay na nahanap yung diwata na pinagdasal ko sa ama. Muntik-muntikan pangaraw siya noong ikasal. Naka-desisyon ang katong nunguyab nga gusto magpakasal. Kay isa nga ay pulo ka tuig, siya nagpulo ka tuig, magsugod na ta. Ingko nga, ug magdali ka, may giingon, pagkita basig kita kag mas pa. Yon ang naging mitya para hindi na siya nagkaasawa. Lura, ay mag-ulay ka. Papa, minsa nga, nagminyo pa ka, nangapon na ka. Sa kung ano, makhatag yapog kayo nga naman. Makaservisyo mo ko sa kumang ginikanan. Atong higayon na tinood mo rag. Tinto naman lang yun ko. Hanggang si Delpha may napanaginipan. Sabi, di ko kayong tao, di po ko. Kapailam sa usado siya kinitibo. Asa na ko ni magkita? Ang kasagutan, dumating makalipas ang 7 taon. Uy, mang chill man, naday mamisitas ima. Ang lalaking laman ng kanyang panaginip na matangkad at isa ring lumad, ang matandang binatang si Dodot. Naibog ko sa akong mga amigo kay nana sila anak o inigkatigo lang nila, maunay mag-alaga sila. Nagka-jowa naman daw si Dodot pero sadya raw talaga siyang pihikan hanggang nakilala niya si Delpha. Kung murag ni balik ang akong pagka-ulitaw kay naibog man gid ko sa iya. Bisong sa ako pan nga pinsan-pinsan mo sa akong panguyab sa iya. Medyo naglisod-lisod ko. Giabong lang ko pa uli. Mabiganhi ni mga tawhana diri. Lamo naman tambitin. Liligawan araw-araw, yan ang sabi ko sa'yo. Di ko sisirain ang tiwala na binigay mo. Ano pa ba, nintal diri o tiguwang naman ta? Tigulang na, inigat pa. Mga duha ka bulan nga nanguyab ko sa iya. Lagi ko ipag-asa gyapon ani. Ang gusto na ko, istorya lang untap. Ibog ko. Ikalitan mo ko ka... Di, murag wala man pud sa ni palag. Kay action ko alagbay. Murag na-touch gyud siya. Uy, puro Diyos ka naman. Wa mo tamaanad nga. Kanang sancing-sancing. Siyempre, edad na ta. Maulaw ba ta, di ba? Tapos, na in love kasi. Matapos ang 2 buwang panliligaw, ibinigay na rin ni Delpha ang kanyang matamis na oo. Eto na ako, nabihag ng isang diwata. Di makawala sa taglay niya na mahiwaga. Parang panaginip, habang nakaidlip. Ikaw pa rin ang iniisip. Nalipay ko. Tagko kaya akong singot. Gisugot na ko. Kilig ka, te. At sabihin man daw ng iba na nagmumurang kamatis na sila, gusto pa rin nilang magpakasal. Nahanap yung diwata na pinagdasal ko sa ama. Maayo nga magpagkasal mo. Kay mintas buhi pa ko. Basta dili lang niya awayon ang akong anak. Ay, mga discourage nga ni. Ayaw na nagpakasal kay gulang ka naman. Di ka naman kakatagog anak. Kapalit mi og isa ka baboy nga laki nagtidad tog 8,000 to ingon si mama. Padako na siya tapos ini kada ko usa mo magpakasal. Pero inabutan sila ng pandemya na padalas pa ang kanilang pagtatalo. Labi na kan timpong makainom na siya. Ngano gani atong pugson kinabuhi na kain ko. Layas mo ko. At nung nag-aayos na sila ng requirement sa kasal, si Delpha may natuklasan kay Dodot. Wala itong baptismal certificate. Dili mi makasal kung wala to. Dugay naming gatigom, apan di lang di ay madayon. Nabalaka ko kay ningita ko pamaagi aron makasal. So, nainitabang. Pero sa hinabahaba man ng prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy. Nung namimili kami, siguro namin po na hindi lalagpas sa budget namin.
para makatipid. Ang bulaklak na ginamit ni Delpha, plastic. Ang kanyang wedding gown, nirenta. Itong naadto mi sa rintahanan sa gawon, maote akong nakita nga nakurso na daan. Si Delpha, kumuha pa ng makeup artist. Katong kasal na ako, siyempre, gwabadjag ko. Kay dugay na kong gipaawa. Pero sa mismong araw ng kanilang kasal, bigla ba namang umulan? Ulan siya. Itong medyo late ko sa simbahan. Ang bride at groom, para makarating ng simbahan, lumusong sa putikan. Padayon yun kay, naman, ang tao sa pamalang mo hadlang sa mga problema, ipadayon tag yun para happy ang atong pagpakasal. Pero sa huli, walang nakapigil sa kanila. Natuloy ang kasal. Gusto ginako nga dito ming simbahan na magpakasal kay mo umay na sabutan ng mong duha. I've been hurt before, pero ngayon ay okay na. Nahanap yung diwata na pinagdasal ko sa ama. Ako'y nararahuyo kapag kasama ka. Ako'y nararahuyo kapag kasama ka. Ako si Yusuke at ikaw si Keiko. Liligawan araw-araw, yan ang sabi ko sa'yo. Di ko sisirain ang tiwala na binigay mo. Di ko katuo nga sawa ba na ko siya kay murag siya manikin. Nako, bataan lagi ka. Ini mo tigulang ka. Nako, naramday na yung padugay-dugay patag kasalan ni bata pandata sobra pala agang kagagwapa nimo. Kalipara gyapon nga patubang dito sa simbahan. Alam ang gon sa pagdawat sa sakramento sa pamilya. Nakaingon ko nga gasa siguro dugay sa kaytasan. Ako'y nararahuyo kapag kasama ka. Sa mga inip na sa pagdating ni The One, kapit lang. Hindi man bukas o sa makalawa. Ang nakatadhana, nakatadhana. Alang sa mga batan-on, dili day maayo nga magdali-dali ta. Hulat-hulat lang ta base og pagkailong makita na nimo ang imong partner sa kinabuhi. Ako'y nararahuyo kapag kasama ka. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.